Tamang-tama ang itatampok nating kwento ngayon bilang pagbibigay pugay sa lahat ng ating mga nanay. Si Nanay Marlene, pinagtatawanan siya dahil hindi siya nakakalakad ng normal. At itong bahay nila, tinukuran na lang ng kahoy para hindi tuluyang bumagsak. Ngunit itong si Nanay Marlene na pinagtatawanan ng iba, ay talo pa ang ibang tao na normal. Ikinayod niya ng sagad para mapagtapos niya ang kanyang anak na ngayon ay nag-OJT na at malapit nang magtapos. Hindi ko kayang ipaliwanag ang saya na nakikita ko sa mukha ni Nanay Marlene dahil malapit na niyang makita ang kanyang anak na makapagtapos. Labis din akong natuwa na ang kanyang anak na si Karen na working student ay pinagmamalaki niya sa lahat ng kanyang ina sa kabila ng mga panglalait ng ibang tao. Isang kwentong nagpapatunay na sa kabila ng kahirapan ay hindi imposibleng maabot ang magandang kinabukasan. Ating panoorin ang kwento ng buhay. Ayang katekra mo, may tukod, 2 tukod. Tsaka po Papasok muna tayo. Dapat pa ganyan yung... kahit ganito siya malinis naman. Okay, nakaka-proud lang si nanay, no? Paano napagtulungan na makatapos? Kahit po sabihin po ng iba na ganyan naman po yung sitwasyon niya, na akala po wala pong nagagawa. Pero eto, may pagmamalaki ko po na 1,000% na na-survive po niya ako sa pamamagitan ng paglalabada, paglilinis po. Kahit po, halimbawa, may tatawag po dyan sa kanya sa karsada. At para naman po makatulong rin po ako sa kanya kasi alam ko naman po ang hirap ng buhay. Working student po ako simula elementary. What? May advice ko lang sa mga kapwa ko kabataan. Sabi ko nga, kung talagang may pangarap kayo, pangarap na hindi para sa sarili man, or talagang kung iniisip nyo ang bawat pagod, bawat pawis, bawat luha ng inyong mga magulang, alam kong mabubuhayan at mabubuhayan kayo. May mga oras na hindi man natin masasabi na may ibang mga kabataan na talagang nalilihis ng landas. Pero kung iisipin nyo, kung titingnan nyo mula pagkabata, kung nasaan man kayo ngayon, ay kundi dahil sa magulang nyo. Kaya masasabi ko, nawa ay tingnan nyo kung ano yung pagod na nararanasan ng magulang natin na kailangan o deserve nila na matanggap kung tayo talaga ay magsisikap. At huwag natin pabayaan na mabaliwala yung lahat ng pagod ng mga magulang natin. Kasi hindi biro ang pagtatrabaho, pagpupuyat, or kung anong trabaho ng mga magulang natin. Kaya tayo, kapwa ko kabataan, gawin lang natin yung bawat best natin para alam natin na sa simpleng paraan, alam kong sa simpleng way, ng mga pagsasabi na, Nay, salamat pa, salamat, or sa kahit anong bagay, maliit man yan o malaki, alam kong sobrang natutuwa yung mga magulang natin. Especially sa pag-aaral, kinakailangan natin na magsikap tayo. Dahil sabi ko nga, diploma man, sabihin natin na diploma lang yan, kahit sinasabi ng iba. Pero once na nabigay na natin, nandun na tayo sa punto na, sabi, malayo pa pero malapit na. Pero nakamit natin yung diploma at oras na matanggap natin yon, ibahagi natin or ialay natin sa mga magulang natin. Kasi hindi man natin totally makikita, physical, emotional, kung ano yung nararamdaman ng magulang natin. Pero nakikita ng Diyos kung gaano kasaya yung mga magulang natin sa oras na makita nila na nagbunga ang kanilang paghihirap. Ito? Diyan ba yung pinto? Tao po. Makikikain po kami. Morning po. Magandang umaga po, Nay. Bless po. Pangalan niyo, Nay? Marlene po, Imperyo po.
Si Nanay Marlene. Kumusta po kayo? Lagyan ko lang ko kayong mic. Linapit po kayo ni ni Kuya Jerome Marquez po. Kumusta po ba kayo dito? Ito po, nagdadasal po sana po ako eh. Gusto ko po bago po umulan maayos po yung bahay ko eh. Ano po ba yung problema dyan na? Ano yung pwede natin ayusin dyan? Kasi po, inaalala ko kasi po, pagka umulan, dito po sa amin baksak po eh. Mababa po eh. Sige, baka nahirapan mo kayo. Parang may problema po yung paa nyo. Ako po buti po ako nakalakad na lumpo ako dati. Yung anak ko po nasa Galvez po, hindi po naabutan ni Kuya. Na paano po siya? Hindi po. Nag-OJT po siya. Galvez Hospital? Opo. Nag-OJT po. Anong trabaho po niya doon? Nag-graduate na po ngayon. Nang? College po. Ayun po, tatay ko po. Nag-graduate kasi sa project, project sa kawan. Doon sila pinapasok. Tapos yung sila ron ako tinawagan siya. Nagpapatulong po magpa-check po kaya po nabigla po siya pumunta uli po ngayong Sabado po. Mamaya dito na yun. Tinawagan po ni Kuya. Pausap nila yun. Opo. Nahiya po ako sa niya. Matagal ko na po hinihintay po si Kuya. Kahit nung mataasan lang po yung bahay naman po kasi malapit na naman po ulan. Sa amin po, takbo po ang tubig. Kay Kuya Jerome, thank you sa paglapit kay nanay at saka kay tatay. Pangalan niyo, tay? Pedro Imperio. Pedro po. Si tatay yung linapit kayo sa amin ni Kuya Jerome. Yung Jerome. Jerome Marquez po. Ito, kasali yun Sabi, babalik at paglibing kasi ito, kaya hindi siya inabot. Oo. Nagpunta nga po kami dito noon. Ay, lang paglibing. Sabi, babalik nga kayo noon. Hindi ko kasalanan yun, Sana, baka po baka na kahit pa paano naayos na natin to. Kayo po yung may kasalanan. Opo Wala akong kayo dito Opo. Bumalik po ulit si Kuya. Iniintay ko na nga po. Bumalik po ng isa. Sabi ko po, naku. Pagka kasi naman talagang deserve tulungan na itay. Gaya nito, natutumba kaso. Naku. Hindi ko nga alam kung ano yung maitutulong ko sa inyo ngayon, kung kailan pa namang malapit na Kuya po, tag-ulan. Sana nga po, kahit pong aligi po, basta lang po mataasan lang po yung hirap po nakikituloy. Baka pwede niyo po kami patuloy. Para nga po matutumba na Oo. Nilagyan ko lang. Opo, nilagyan lang po ni tatay ng tukod. Tsaka doon sa Ako naman po yung Ilan taon na ho ba kayo, Nay? Wait lang, tatay niyo ho pala siya. Ilan taon na ho ba kayo? Kuha na yan, 46 na tayo. 46 si tatay po. 73. 73. Nasaan po ba yung asawa niyo? Namatay na po. May anak na po ako. Sorry po. Kahit pagkapag yung pagka ako may pagka po ako tumanda, may mag-aalaga na po sa akin. Nag-graduate nga sa July. Swerte ko nga daw po, ang anak ko daw, kahit ganito ako nakapag-aral, nakatapos. Sabi ko nga, anak, pubuti mo ka ako pag-aaral, ikaw na lang akong asahan ko. Hirap mong humingi ng tulong. Kahit ka ako pamili na ng kahoy. Mahirap po. Mga pinsan ko dyan. Wala ko rito, bakit bigla na kayo kahoy dito. May babakta yung tao nun. Hindi na nga lang yung tulong nyo. Balita ko kasi noon, may pinapaaral po kayo. Yung anak ko po. Yung nga gagraduate sa July 6. Kaya po namin kayo pinuntahan, kaso wala po kayo. Ngayon po, nung sabi po ni Kuya, babalik po, iniintay po namin uli po siya. Baka sabi ni Kuya, pong nagkukampo sa Lazada, na para daw po nadinig ko po, nagkasakit si Kuya. Yeah.
Ako rin kasi nag-aalap yung mata ko rin. Opo. Pasensya na ho kayo kung di ho kami. Nung mga nakaraan naman po kasi na ano kami sa bundok. Sabi ko, sana po ako, kaya bago po hindi po ba malapit ng tagulan? Ako po. Hindi po namin po alam kung saan, nung po bumagyo hindi po namin alam kung saan po kami ikihirap na po magkikitulog. Paano kayo? Bulsa ko na lang ho kayo para kayo hindi mabasa. Bahay ko lang Dito po man di po kuya ang baksak ng tubig. Pagka po umuulan galing po sa taas. Kasi po, hindi po, nabili po namin kasi po, hindi po namin na pala po babae. Ayun, katekra mo. May tukod, 2 tukod. Tsaka po tuloy lang yan. Kasi yung kasi wala yung asawa niya. Kaya, Kaya rin, meron din 2 rin kontra. pagka wala to tay, Hindi, diretso na yan. didiretso na po. Ilang po bang gusto nyo? Ilang floor po bang gusto nyong pagawa natin, Nay? Katilan lang, basta tumaas lang. Ano lang po? Ano ka lang po yan? Ayan po, ayun na pala po kuya Hi, hello. Ayan po. Morning, ate. Ikaw pala yung nasa Galvez? Morning, ate. Pangalan mo, ate? Karen po. Ate Karen. Ilan taon ka na? 23. Oh, kumusta? Ano bang mo doon, Ate Karen? Ano yung trabaho mo doon? Nag-OJT lang po para po makagraduate. Okay. Nandito kami nung siguro baka... Parang kayo nga po yata yung ni Ate Lea Tolentino. Kasi sabi nila sa amin, merong kailangan talaga ng tulong na nag-aaral tapos yung bahay nga ganito. Ay sige, pasok ka muna, pahinga ka muna. Oh, baka pwede kaming pumasok, Nay. Ay. Sige po. Ay, hindi. Ganun talaga maglakad si Nanay. Nahirapan siya. Ay, Ate, pasensya ate. Ay, ito ba? naintindihan ko naman kasi wala nang kasama si Nanay. Puro pala siya, yero, Si Lolo po, nasan yung ni bahay po ni Lolo? Ni Tatay? Kasama niyo dyan. Opo. Okay. Dito tayo sa loob o sa ilalim mo? Tignan mo dito, Kuya August. Nagsantanong na yung dantingan. Hindi na natuloy, andiyan kami sa loob. May pabigat na siya sa taas noon, Tay. Opo. Pinibigat ako na pa para tuloy yung yero. Yeah. May upo pa, may dalang matalo. Ado, upuan doon, meron doon, tsaka rito. Nakalang upuan ng 2. Dalawang upuan doon. Pinagtagpi-tagping na lang pala siya talaga. Dapat nauna to sa mga nun na Kuya August. Wala sige. Kumbaga sa pwede kong makita yung loob? Sige po. Ala ng paglagyan ng Pag ganyan. Papasok muna tayo. Dapat pag ganyan yung... Kahit ganito siya malinis naman. Pasok ka, Kuya Gus. Hello. Kumusta?
Nasaan yung mama at papa nila? Nagkukuhan po ng tubigan po. Paano? Lagi talaga yung pinto. Paano ka lalabas niyan? Yuyo. Hindi ka pwedeng kung sasayad ka. Ito, dito rin pala. Meron din pala siyang tukod. Opo. Minsan na, hindi siya magigiba. Wala ko kung i-offer sa'yo. Nakakatayin ko. Ay, hindi. Meron kaming dalang doon, groceries, bigas. Sa sasakyan. Hindi lang, mamaya, iano natin. Kamusta po yung buhay dito, Nay? Okay lang po. Naglalaba po ako eh. Kaya lang po wala pong tawag. Kaya ko po naman po maglaba. Sila lang po nagsasampay, sila lang po nagdadryer. Ayun yung parang nyo. Sige, mo muna, Kuya August. Ilan taon ka na nga, Ate Karen? 23 po. 23. Okay, pwede mabalik tayong konti kasi nasa hospital ka ngayon. Yes po. Anong natapos? Business administration po. Totally makakapagtapos po ako sa July 12. Yun po kasi ang graduation po namin. Okay. Nakaka-proud lang si nanay, no? Paano napagtulungan na makatapos? Kahit po sabihin po ng iba na ganyan man po yung sitwasyon niya, na akala po wala pong nagagawa. Pero may pagmamalaki ko po na 1,000% na na-survive po niya ako sa pamamagitan ng paglalabada, paglilinis po. Kahit po, halimbawa, may tatawag po dyan sa kanya sa karasada. Paglinis po siya ng ganito. Ako po, nagtutupad din po. Yun, sumasali po siya sa tupad. Sumasali po. At para naman po makatulong rin po ako sa kanya kasi alam ko naman po ang hirap ng buhay. Working student po ako simula elementary. What? Opo. Papasok po ako ng... taga rito, hindi ako nangutang. Ayoko po masakit sa ulo. Papasok po ako ng elementary. 3 pesos lang po. Hindi siya sumasakit, naglalakad po. Masipag po yan. Marami nakakakita sa kanya. Ang galing yun. Opo. So, iyon, napagtulungan nyo, yung working student, pag-work mo, at the same time, nag-aaral ka, tapos yung nanay naman, Naglalabada po. naglalabada, lahat, no? Kundi lang nga po ako, kuya. Ganito, kahit po sa palengke, papasok po. Ano yung pakiramdam na, ayan, ngayon, Opo. gagraduate na yung anak nyo. Opo. Lahat ng paghihirap nyo, sakripisyo nyo, yun na, yung... Nagpapasalamat po ako nakatapos po yung anak ko. Kahit po ko, hirap na po ako. Ako po ito pa nga. Ang hinihiling ko lang po. Gusto lang po maayos po. Kasi po, pag bumibisita po ako, naiya po ako. Inuunaan ko na po sila. May ibo ba nadidinig po ako. Naiiya po ako. Sabi ko, pasensya ko kayo sa bahay ko eh. Ako pasensya po, naiiyak. Pag ako ganyan po, madali po akong umiyak eh. Kumusta ho bilang anak tong si Ate Karen Lai? Mabuti po. Sabi ko po tataga ako loob niya sana po Pinalalangan ko po, huwag kang mag-graduate po. Sana po, huwag mo na po umulam. Hihirapan po ako lumakad pagka maputik. Gusto ko po, bago po umulan, huwag po muna kumuha po yung panahon. At saka po ito pinagdadasal po. Sana po, taasan lang po kahit po konti lang. Kasi po, nung po huling bagyo po, dito po sa amin po sumapol. Huling ano po yung palabas po? Huwag po ng hangin. Kakain po kami, bigla pong
bigla po dito sa ating kumuha yung, opo. Pero thankful naman din po at hindi po natuluyan. Hindi po Lumabas po Kaya kami. Sabi ko, Karin, po namin parang lumiritik na tayo nakakuha. Sabi ko, tatay, may ano po akong, parang lumiritik na, babaksak na. Eh di, tinawag nga, gumawa ang tatay ko ng paraan, nalagal lang po ng tukod. Paano siya sa asawa nung may anak na maliit na nagpatulong. Pwedeng malaman ano ba yung ano ni nanay? Parang hirap din siya magsalita. Ano po kasi siya, norid talaga. Dati po ako hindi po Hindi nakakalakad. po siya totally nakakalakad. Pero sabi nga po ni Lolo, tinoning lang po Oo, kung sa nung araw po toning hilot po lang po. bago po namatay yung inang niya, sinaga po akong hinilot. Gapang lang daw po talaga Oo. siya. As in. Buti po ako, salamat po. Kahit paano po nakakalakad. Kala ko po, panahon na lang po ako gagapang. Bali, ilang taon na po kayo nakakalakad na yun? Siguro po, pasensya na po ako na po sagot kasi na-rate nga po. Possible na hindi na po niya. Siguro Hindi po nasa, ano na po talaga, 30 years na rin po mahigit. Kasi as in bata naman din po siya, doon din po siya na-start na panahining or hilutin po ng hilutin hanggang sa, ayun nga po, nagkaroon ng himala na nakalakad naman po sa awa ng Diyos po. Bali, ano ba, pinanganak ba siya talagang... Ang sabi po kasi ng lolo ko is, nung habang pinagbubuntis po siya is, yung si Lola po, sa hindi po inaasahan, parang nadulas po, gano'n. Parang sa kanya po nagkaroon ng impact. Sa kanya Hindi po pa po. na, Kuya, may kakambal po ako. Kasi lang po, kakambal. hindi pa ako nabuhay. Para po kami dalawa. May kakambal po ako, namatay po. Sorry po. Sabay, ano po ba, nakalabas na ho siya. Ako po nauna. Tapos yung sumunod, wala na. Opo. Wala Pati- na buhay. Ano daw Ano po, po? parang unexpected po nila na meron din po palang kakambal. Hindi po totally alam na kambal po Walang yung... check-up. Ay, Kaya hindi possible nila po. alam. Opo. Kaya nung sabi daw po ng doktor, may isa pa po pala. Tapos po nung pagkapanganak mga po, ala na po, hindi rin po nakasurvive. Kaya thankful po talaga ako na siya rin po. Siguro nga po talaga pong siya po yung binuhay ni Lord dahil may purpose po siya sa mundo. At para ako po yung ibigay sa kanyang anak para alam ko pong ako po yung gagaway sa kanya ang pagtanda. So, yun nga, sa kakatsaga ni Lola mo na minamasahe siya. Opo. No, Nagkaroon po mga talaga ng himala. Mga ilang taon na yun, no? Siguro akala nila hindi na siya makakalakad eh. Opo. Kasi gapang-gapang nga daw po yan kahit daw po papasok po yan sa dito po sa kung tawagin po libes sa gawing dulo po yan. Opo. Doon po gagapang. Sabi ko sa lola ko po, Lola, nahihirapan na po akong Kaya hindi na lumakad. po siya Sabi ko po, hindi na po ako mag-aaral. Kasi po, pasensya ka ako, Lola. May lola po ako sa dulo. Kaso lang po, ngayon po, patay na po. Di po, may nang po, maaga ako nagsasabi para hindi po hindi po sayang ang pera nila po. May nang po pinagtatapat ng mabuti. Nakakatawa lang yung nagtutulungan ganyan. No? Masarap sa pakaramdam yan. Kahit nga po, sabi nga po, di ba, pag-asa po, kabataan ng pag-asa po ng bayan, kahit po napakarami ko na rin pong nakikita na iba. Hindi ko naman po nilalahat ang kabataan. Pero ang dami ko pong nakikita na nasasayangan ako sa paghihirap ng magulang nila. Yung iba po, talagang may kaya po sila pero winawaldas lang po sa ganito, ganyan, sa wala pong katuturan. At hindi po nila pinahalagahan yung pagod ng magulang nila. Kaya minsan po kapag kahit hindi ko po kilala, sasabihin po sa akin, uy, nakaka-proud ka. Tapos ako naman po, i-advise ko po sa kanila, ang mindset ko lang is talagang suklian kung ano yung pagod ng magulang ko. Pwedeng i-describe mo ba bilang paano naging ina si nanay sa'yo? Siya po yung nasasabi kong super mom. Superman. Super mom. Kasi sa ganyang sitwasyon po, hindi po biro. Alam naman po natin na yung mga PWD talagang lalaban at lalaban po sila ng patas. Kahit sabihin man po na minamaliit po sila, may iba pong judgmental na ganyan, pilay, ganyan, ganyan.
kaya ko po sa kanilang harap-harapan na ipagmalaki kasi ganito man po ang sitwasyon niya, pero hindi po nila mapapantayan kung ano yung nagawang sakripisyo para sa akin. Maitaguyod lang po ako dahil hindi po biro ang paglalabada. Makikita mo po sa kanya, mamumula po yung mga daliri kasi sa tubig or sa sabon. Pero kahit ganyan po yan, nakikipagtalo po ako once na may marinig lang po ako na hindi maganda. Kasi wala po silang karapatan na husgahan yung nanay ko kasi hindi po nila alam kung ano yung hirap na pinagdaanan niya. Kaya yung sabi ko sa kanila, sige ka ako, husgahan niyo lang po siya. Pero sabi ko sa inyo, hindi niyo po mapapantayan kung ano yung pagmamahal, pagsasakripisyo, pag-aalaga na ibinigay niyo sa akin. Kahit sabihin niyo ganyan lang siya. Kasi daig, PWD man po siya, pero daig pa po kayo na normal mismo ang pagkatao. Minsan mas maganda yung nakikita ng mga anak yung pagod, yung sakripisyo ng mga magulang, you know? Kasi po, doon ka po mabubuhayan na dapat magsakripisyo ka kahit anong pagsubok kung ibigay sa'yo, dapat kayanin mo. Kasi may magulang na nagsakripisyo mula pagkabata or mula pagkasilang sa'yo. Kasi sa pamamaraan lang po na pagtatapos ng pag-aaral, alam ko pong yun po ang pinakamahalaga para sa kanila kasi hindi man may iba pong magulang na hindi nga po nakapagtapos gaya po ng nanay ko. Kapag nabigay ko na po sa kanya yung diploma, alam kong hindi man po niya sa akin sabihin pero sobrang nakakatuwa po kasi makikita ko po sa mga mata niya na talagang proud po siya sa sarili niya na kahit po minsan inaano po niya yung sarili niya, minamalit po kasi nga ganyan po. Pero sinasabi ko po nga sa kanya, ganyan ka man ka ako nanay, daig mo pa ang mga normal na magulang or normal na mga tao kasi ikaw, hindi man talaga totally nakakatakbo ng mabilis or what else, nagawa mong mapagtapos ako. Nagawa mo na ikaw pa yung talagang ginagawa mo yung best mo para talaga mabigay kung ano yung kailangan ko. Si nanay, ramdam ko yung ano niya, yung parang sobrang tuwa niya. Yung, alam mo yung pagod, sakripisyo, yung pagtitiis niya. Parang yung naluluha siya dahil yung yung bunga. Kasi minsan ganun yun, kaya sobra kang naluluha. Yung luha kasi yung luha ng kaligayahan yun eh. Yung napaproud ka sa ginawa mo, yung ginawa niya sa anak niya. Yan lang, kaya nakaka-proud po kayo, Nay. Meron ho kayong anak. Kasi kung dahil din ho yun sa inyo eh, kaya ho ganyan yung anak niyo. Talagang mas maganda lang sa kabataan ngayon nakikita yung mga magulang yung sakripisyo po. Minsan pagka instant na parang hindi na po. Nawawala na po ng focus sense ng gano'n. Nakikita ko nga palimawa, nanonood ako. Hindi na kaya po may gagawin na sa sarili. Ako po hindi. Ang pasensya pa, ako po ay tumataas ng presyon. Nilalakas akong lampulog. Kasi ako. Kasi po babae ito. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Parang gusto mong iparinig sa buong mundo yung gusto mong sabihin kay mama mo. Ano yun? Nais ko pong sabihin sa kay nanay, maraming salamat kasi kahit marami tayong judge na natanggap simula pagkabata na ganyan, totoksohin ka pilay. Hindi man kita totally mapagtanggol nung panahong kalinggitan pa lang ako pero ngayon sobrang handa ako ipagtanggol ka sa kahit anong mangyari kasi hindi nila pwedeng husgahan ka na ganyan ka kasi hindi nila alam kung ano yung pagod, sakripisyo na ginawa mo para kung saan ako makarating ngayon na eto makakapagtapos na ako. Hindi ako makakapagtapos kung hindi dahil sa paglalabada mo o sa pagtutulungan natin. Nagsisikap ako para sa iyo. Sabi ko nga sa iyo, gagawin ko lahat, mabigay ko lang yung buhay na gusto ko para sa'yo. Grabe naman. Minsan sa mga kabataan natin, Karen. Kasi ang daming kabataan ngayon natin, Karen. Alam mo na, pasaway, sakit sa ulo. Imbis na tumulong sa gawaing bahay, inuna pa yung nakwatsa, cellphone.
ano po, may advice ko lang sa mga kapwa ko kabataan. Sabi ko nga, kung talagang may pangarap kayo, pangarap na hindi para sa sarili man, or talagang kung iniisip nyo ang bawat pagod, bawat pawis, bawat luha ng inyong mga magulang, alam kong mabubuhayan at mabubuhayan kayo. May mga oras na hindi man natin masasabi na may ibang mga kabataan na talagang nalilihis ng landas. Pero kung iisipin nyo, kung titingnan nyo mula pagkabata, kung nasaan man kayo ngayon, ay hindi, kundi dahil sa magulang nyo. Kaya masasabi ko, nawa ay tingnan nyo kung ano yung pagod na nararanasan ng magulang natin na kailangan o deserve nila na matanggap kung tayo talaga ay magsisikap. At wag natin pabayaan na mabaliwala yung lahat ng pagod ng mga magulang natin. Kasi hindi biro ang pagtatrabaho, pagpupuyat, or kung ano man trabaho ng mga magulang natin. Kaya tayo, kapwa ko kabataan, gawin lang natin yung bawat best natin para alam natin na sa simpleng paraan, alam kong sa simpleng way, na mga pagsasabi na, Nay, salamat pa, salamat, or sa kahit anong bagay, maliit man yan o malaki, alam kong sobrang natutuwa yung mga magulang natin. Especially sa pag-aaral, kinakailangan natin na magsikap tayo. Dahil sabi ko nga, diploma man, sabihin natin na diploma lang yan, kahit sinasabi ng iba. Pero once na nabigay na natin, nandun na tayo sa punto na, sabi, malayo pa pero malapit na. Pero nakamit natin yung diploma at oras na matanggap natin yon, ibahagi natin or ialay natin sa mga magulang natin. Kasi hindi man natin totally makikita, physical, emotional, kung ano yung nararamdaman ng magulang natin. Pero nakikita ng Diyos kung gaano kasaya yung mga magulang natin sa oras na makita nila na nagbunga ang kanilang paghihirap. Grabe naman, Nay. Napakaganda ng pananaw at prinsipyo po ng anak niyo. Napaka-bless nyo, Nay. Meron kayong ganyang anak. Napakabuti ng puso ng anak niyo. Marami po nga nagsasabi, ang tiyaga ng, yung tiyaga, sabi nung iba dyan, Ate Marley, ang tiyaga ng anak mo. Opo, ako. Tapos, ganito yung bahay, pero yung laman ng bahay, ginto. Yaman na masasabi niyo yan. Ang masasabi ko lang po, kuya, ano po, yung proud na proud ako, nakaanak ako ng matalino po. Ako po talaga, kuya. Kaya po, ano po, hindi po ako total na, hindi po ako nakatapos. Hindi po ako natapos yung grade 1. Pinagtapat ko na talaga sa lola ko. Ay, nahihirapan ako kasi mataas yung diyan po sa Libe, sa barangay po. Nahihirapan na po akong, minsan, dati po ako, madalas po akong madapa. Kaya po, iniisip ko lang din po yung sarili ko. Minsan po, madalas ako madapa. Pinagtatawanan pa ako dyan sa mga taas. Kaya iniisip ko, minto na lang po. Tsaka po, sabi ko, tsaka naman po, sabi ko sa teacher ko po, Ma'am, hindi na po ako papasok kasi po, nahirapan po ako eh. Kung hindi lang po ako, gusto ko pong pumasok kasi lang po, ako hirap po eh. Hirap po. Minsan hindi ko na po kayang tagal din pong tumayo. Minsan, bubo ka, hirapan ka na din.